Hi guys, nandito na naman po tayo sa ating inabang teleseryang Ating Kapatid. At syempre dahil sa ginawa ni Bea, nagpunta si Kabang na bayaran yung mga lalaki para kidnapin itong si Russell at saka si Tyrone. Pero nakalabas itong si Russell at nakatakas ito kung kaya tumingi ito ng tulong. At itong si Tyrone naman, habang nag-usap yung dalawang lalaki, bigla itong bumaba ng sasakyan at tumakbo na mabilis. Pero syempre dahil sa bilis ng takbo nito, naiwan yung isang sapatos nito at nagkanda sabit-sabit pa yung mga damit niya doon sa wire na kung saan tumalon siya. At ayun na nga, pagdating doon sa tulay, naabutan siya ng dalawang lalaki at syempre binaril siya nito. Natama na itong si Tyrone sa kanyang balikat at nahulog ito doon sa tulay sa sobrang lalim nito at taas. Iniisip ng mga lalaki na baka patay na ito at sinabi ng kasama nito na tapusin na daw itong si Tyrone. Pero syempre sinabi nito na wala na daw buhay si Tyrone at hindi na daw makakaligtas sa ganong kataas na tulay kung kaya tumalis ang dalawa. Ayaw dahil takot din maabutan ng mga pulis. At ayun na nga, ito naman si Russell ng balita kay Darius na ganon ang nangyari sa kay Tyrone kung kaya narinig din mismo ni Tali at saka ni Jacinta at saka ni Chris kung kaya yun. Dali-daling gumawa ng paraan ng dalawa na punta yung lugar. Si Chris at Darius at yan, naawi naman itong si Russell. Pero syempre parang may nangyari sa kanya kung kaya dinala ito sa ospital at naiwan ito sa ospital kasama si Jacinta at saka si Tali. Ito naman si Darius at saka si Chris patuloy sa paghanap at nakita mismo ni Chris doon sa lugar kasama ang mga pulis ang sapatos na binigay niya kay Tyrone kung kaya nagduda ito na baka nandun lang ito sa paligid. At patuloy sila sa paghanap kay Tyrone at nakita nila mismo doon sa lugar na mayroong dugo at gusto nilang ipalaboratory kung talagang dugo ni Tyrone yung dugo na nandun. At syempre sobrang nag-worried itong si Russell at dumating sa point na habang natutulog ito na panaginipan niya yung kanyang anak na bata pa ito at nakayakap pa sa kanya o kaya iyakap pa silang dalawa at nabutan siya ni Jacinta sa ganong sitwasyon na parang nagdidilil kung kaya sinabi ni Jacinta na panaginip niya lang yun. At sobrang lungkot nito ni Russell dahil ayaw niyang may mangyari sa kay Tyrone dahil mahal na mahal niya yung kanyang anak. Samantala ito namang si Belle, habang natutulog ito, napanaginipan niya parang sinasakal siya at parang nalulunod siya sa tubig kung kaya parang napapaisip ito kung ano ba yung meaning ng kanyang panaginip at naabutan siya ni Malo at pinising siya nito. At sinabi ni Malo na baka daw talagang konektado yung panaginip niya sa kay Tyrone kung kaya napatanong si Belle kung ano yung ibig sabihin nito. Pero bago yan, itong si Bea, kumari concern ito sa kay Belle at nahanap ni Belle itong daddy niya pero hindi daw siya sinasagot nito. At sabi ni Bea sa kanya na lang daw ikikwento ni Belle ang panaginip nito. At pilit sa kalaman ng lahat, si Bea ang may na kung bakit nangyari kay Tyrone yun. Dahil yung pambayad nila sa bills, ginamit niya pambayad sa mga utusan na mamamatay tao kung kaya hindi niya mabayad-bayaran yung mga bills nila. Kagaya ng mga electric bill kung kaya parang nagdududa din yung kapatid ni Chris na bakit hindi niya ginamit yung perang binigay ni Chris doon sa bayaran nila. At itong si Chris naman habang patuloy sa paghahanap, parang dami ng mga negative na sinasabi itong si Darius at sinabi ni Chris na hindi pwedeng may mangyari sa kay Tyrone at dahil ayun, naudlot yung sinasabi niya ang dapat niya sabihin dahil parang tinanong siya ni Darius dahil kung bakit daw ang dahilan. At parang nagsuntukan yung dalawa sa dahil naasar itong si Chris kay Darius
sa mga sinasabi nito. At ayun na nga guys. Sana okay lang si Tyrone at maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, subscribe and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye!